ng pag-aaral po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa mga may Bible po, pwede po kayong makibukas sa akin sa aklat po ng Pahayag. Pahayag chapter 3, verses 7 to 11. May kodi ko po ako. Ito po ang nasa saan. Sabi po dito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan. Ang may hawak ng susi ni David, walang makapagsasara ng anumang buksan niya, at walang makapagbubukas ng anumang salahan niya. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, alam kong mahina ka, ngunit sinusunod mo ang aking salita, at naging tapat ka sa akin. Kaya binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni naman. Tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap ng mga Hudyo, ngunit hindi naman, at sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita, sapagkat nagtiyaga ka gaya ng inutos ko sa iyo. Iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong magaling panahon, kaya ingatan mo ang mga tagubilin ko sa iyo upang hindi maagaw ni naman ang iyong gantimpala. Purihin po ang salita ng Diyos. At narito po ang magbabahagi nito, Brother Raymond Liwala. Sige po, magdiligo tayo sa pagkakatayo. Tayo po'y manalangin. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa dakilang araw na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Lord, samahan kami, Panginoon, ng banal na Espiritu sa kalagitnaan ito, Panginoon, ng aming pag-aaral. Lord, nawa, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ay maging hamon, Panginoon, sa amin at maging kalakasan, Panginoon, ng spiritual na buhay. Purihin ka, O Diyos, dakilahin ka, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen? So, kanina ko naririnig, talaga lang salita ng Lord ay talagang mabisa at isa lang. Kasi sabi na ni Brother Danny kanina, mahal mo ba ang Diyos? Amen? Mahal po ba natin ang iglesia? Amen. Kung mahal po natin ang iglesia, makinig ka para sa atin ito. Amen? So, umpisaan ko po ito sa isang istorya. Merong isang katiwala na isang magsasaka. Papangalanan ko natin siyang Andres. Ayan. Sa buong buhay niya, mula pa pagkabata, siya ay nangangalaga ng isang sakahan na ipinamahala sa kanya. Yan. Araw-araw, lagi niyang binibisita ito at taon-taon lagi niyang inaayos yung sakahan ito. At lagi niyang tinataniman. Makalipas sa mga araw, nagbibigay siya ng kanyang mga kita at hindi niya ito pinabawasan. At pagkatapos, dumating ang panahon na ang katawan niya ay nanghina. Tumanda na, pero patuloy pa rin siya naglilingkod, patuloy pa rin ang binibisita, yung iniwan sa kanya yung lupa na ipinamahala sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na dumating yung kanyang amo. Sabi, pinatawag siya, Andres, halika na. Dahil naging tapat ka sa atin, sa buong buhay mo, ay dyan mo hinibukol, sa ipinamahala sa iyo ng lupain, Andres, ibibigay ko sa iyo.
ibinigay ng kanyang amo ang lupain na pinamahala sa kanya na mula pa pagkabata hanggang siya'y tumanda. Binigyan siya ng reward. Amen? Ganoon din po sa ating Panginoon. Hindi ko nasasayang yung pagpapaganto natin na ginagawa para sa Kanya. Magpatuloy lang po tayo. Sabi po ng ating pag-usapan ngayon, ang title po, Faithful to the End. Yan. Tapat hanggang wakas. Mahal po ba natin ang Diyos? Amen. Mahal po natin ang ating iglesia? Amen. Tapat hanggang wakas. Tignan mo yung katabi mo. Handa ka ba? Handa ka ba? Na kahit tumanda ka, nakikita ka pa rin dito sa church na ito at naglilingkod sa Panginoon. Baka dumating ang araw na tayo manghina. Kalimutan mo na. O nasa isip mo na lang yung ginagawa natin. So, ang pag-aaralan ko natin, ang sabi nito, ang isang Kristiyano ay kailangan maging tapat. Bilang isang Kristiyano, bilang tayo'y tinatawag ng isang Kristiyano. Ano ba po ay isang Kristiyano? Anong ibig sabihin noon? Tagasunod ni Kristo. Kung may Pilmanian, may Christian. Sabi doon. Kaya ang pag-uusapan po natin, tatlong bagay lamang po ito, na maging tapat sa atin. Ang una po, ang sabi ko, maging tapat tayo kay Kristo. Maging tapat po tayo sa ating Panginoon Yesu Kristo. Sapagkat, sabi nito, siya ang may hawak ng susi. So, hindi po tayo lalayo sa binasa ko kanina doon sa ating text ko sa Pahayag 3:7 hanggang 11. So, sabi po rito sa Pahayag 3:7, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Philadelphia. Ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David. Walang makapagsasara ng anumang buksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sarahan niya. Amen. Siya po ang may hawak ng susi. Kapag sinabing may hawak ng susi, ang sabi nito, merong authority. Meron siyang kapangyarihan. Buksan o sarahan kung ano yung nais niya. Tama? Sino po merong sasakyan dito? May kotse, may motor, may bahay. Sino pong may hawak ng susi? Halimbawa, sa inyo. Kasi kasama ko. Siya may hawak ng susi. Tama. Siya ang maaaring gumamit ng sasakyan na nasa kanya. Pero pag ibinigay na ito kay Ate Jo, sino na ang may kapangyarihan o may autoridad na gumamit nito? Yung may hawak pa rin ng susi. So yung susi na ito ay hawak ng ating Panginoon. Amen. Ang susi nito ang may kapangyarihan magbukas at magsara. Hindi po tayo. Amen. Kapag si Kristo ang nagbukas ng pintuan, walang makakapagsara. At kapag nasara na ito,
walang ibang makapagbubukas kundi siya sa Kristo. Amen. Halimbawa po, sa church po natin, di ba pag may opening prayer po, sinasara natin. Sinasara po. Pag mag-opening prayer po, di ba? So, mayroong naiiwan sa likod. Hindi makapasok. Kasi nagsisimula ngayong gawain. Kasi kung naisip ko dati, ganun kahigpit si Kuya, si Pastor Divine. Na kapag sinabi niya, alas 8, alas 5, umpisa na yan. Kahit dalawa lang tayo, tatlo tayo, umpisa na yan. So, ang sinasabi ko dito, huwag po natin hayaan na masaraduhan tayo natin ng Panginoon. Kasi siya ay magkarapatan ng buksan ito. Hindi tayo, hindi kung sino pa man. Halimbawa na lamang po ang parable of the 10 virgins. Yan. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalaga na nag-aabaw sa lalaking igasa. Ang 10 ito ay mga handa. Meron silang ilawan. Tama? Meron silang dalang ilawan. Merong matalino at merong hangal. Yung ibang 5 matalinong babae, meron silang bagong langis. May reserva sila. At ang iba, yun lang, yung dala-dala nila. Makinig po. Ang 10 ito ay parehas na naghihintay. Pero naantala ang lalaking igasa. Lumipas sa mahabang oras, sila'y nakatulog. Nang biglang dumating ang lalaking ikakasal, biglang nagbangon ang 10. Sabi ng ibang 5, bigyan mo kami. Kasi haandap-andap na yung aming ilawan. Baka maaaring makahingi ng inyong langis. Subalit sabi ng matalino, hindi ka, bumili kayo sa tindahan. At bumili naman yung 5. At kung bumalik yung 5 bumili, sarado na. Napagsarahan na sila. At pilit man silang pumatok, hindi na sila pinagbuksan. Amen. Kung titignan po natin, maaaring sa atin may haandap-andap. Maaaring sa atin merong malakas ang kanilang ilawan. Kapatid, huwag kang aalis. Na kahit sabihin bumili ka na, nauubos na. Kahit maubos yun, basta naandun ka sa harapan ng pinto. Makakapasok ka. Hindi madamot ang Diyos. Bubuksan mo na kahit aandap-andap ang iyong ilawan. Kapatid, makakapasok ka pa rin. Wag po tayo gumaya doon sa hangin. Bumili kayo. Ay, sumunod. Nagpatangan. Wag po tayo magpapatangay sa gawa ng tao. Maging matalino po tayo. Kaya ng mga pagkakas. Amen. Nararamdaman ko sila. Hindi naman. Makikinig na. Sabi ko, wag po tayong pagaya. Demons. Ang kaaway na nandyan lang. Bibigay sa iyo
kung ano yung gusto mo. Ano ang gusto mo, bibigay ko para malayo ka sa pintuan ng Panginoon. Amen? Tingnan niyo yung katabi ninyo. Katabi. Katabi. Kumusta? Kumusta? Maging tapat po tayo sa ating Panginoon sa Kristo, sapagkat siya ang susi para tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Ang ating Panginoon sa Kristo ang susi para tayo makapasok sa kanyang kaharian. Sabi po sa Hebrews 10:20, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabilang tabing. At ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Ang katawan mismo ng ating Panginoon ay binuksan niya para sa iyo, para sa akin, para tayo makapasok sa binuksan ng ating Panginoon. Amen. Para sa iyo at para sa akin, at para sa lahat ng kikilala sa ating Panginoon sa Kristo ay makapapasok sa bubuksan ng Diyos sa atin. Amen? Pangalawa po, maging tapat sa binuksang pintuan ng Diyos. Ano ito? Sabi sa letter A. Mabasahin ko muna. Sabi sa Kahayag 3:8, nalalaman ko ang ginagawa mo. Alam kong mahina ka, ngunit sinunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Kaya binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ninuman. Amen. Nalalaman ng Diyos sa Iglesia ng Philadelphia na sila ay mahina. Mahina. Pag sinabing mahina, ano ito? Walang lakas. Mahina eh, walang lakas. Mahina, sabi ko rito. Nalalaman ng Diyos ang ginagawa mo. Alam ng Diyos ang ginagawa ng Iglesia ng Philadelphia. At alam ng Diyos ang ginagawa sa Iglesia ng Glorious. Nalalaman kong mahina ka, sabi ko. Alam kong mahina ka, ngunit sinusunod mo ang aking salita. Sino pong sumusunod sa salita ng Panginoon? Wala. Meron? Sundin po natin ang kanyang salita. At sabi nun, naging tapat ka sa akin. Kaya binuksan ko ang pinto para sa iyo. Ang isang pinto na hindi maisasara ninuman. Sa kabila ng kailangan ng Iglesia ng Philadelphia, sila'y naging. Inaamin nila sa kanilang sarili na sila'y mahina. Pero tapat. Malakas na, pero hindi naman tapat. Dinadaya naman niya ang Diyos. Malulugod ang Diyos? Siyempre, hindi. Pero ang Iglesia nito, sa kabila ng kahinaan, sila'y naging tapat sa salita at sa gawa ng Panginoon. Hindi sila tumahigod sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Na kahit na binabagyo ang kanilang buhay, na kahit na dumating ang mga pagsubok o dilubyo ng buhay, nananatili po sila nagtatapat sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Kapag sa ating ba dumating
na tayo usilin, na sabihin sa'yo ng kamag-anak mo, lumayo ka na yan. Hindi maganda ang turo niya. May paglalaban pa ba natin ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo? Kasi nung una talagang pinaglalaban niya, kahit mamatay, ipaglalaban niya ang ating Panginoon. Tayo kaya natin paglaban? Iba ka sa gala lang eh, hindi na natin may paglaban. Ay, may lakad ako ngayon. Hindi mo na ako dalawa. Ay, bukas na lang, susunod na lang. Hindi ako makadalo na yun. Yun ba yung mahal ang Diyos? Kapag mahal po natin ang Diyos, sabi ko, be priority. Priority natin ang araw ng mundo. Amen. Kahit anong oras, basta araw ng linggo, huwag mong kakalimutan din. Kasi ito yung kalakasan natin sa insusin ng ating pananampalataya, yung ating Panginoon sa Kristo. Amen? Kaya binuksan niya para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni naman. Ano? Ang binuksan ng Diyos. Sabi sa letter A, binuksan ang pintuan ng kaligtasan. Amen. Ang kaligtasan po ay ibinubukas ng Panginoon para sa lahat ng mananalig at kikilala sa ating Panginoong Kristo. Amen po ba? Binuksan ng Diyos ang kaligtasan para sa atin. Sabi po sa John 10:9, ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas, sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Amen. Pag si Kristo po ang nagbukas, maaari kang labas-pasok. Sige, labas-pasok ka lang. Parang tuba. Lumalang ng kambing. Puro ka na, kambing na lang. Yan. Diba meron silang mga natawag na tulungan. Kural. Yan. So umaga, palalabasin sila. Malaya sila, kung anong gawin nila, kakain sila. Bukas eh. Pagkarating ng hapon, babalikan sila ng pasto nila at papasok ulit. Pinamugahan, ganoon pa rin. Labas-pasok. Kasi alam mo naligtas sila sa araw na yun. Kasi kasama nyo yung pasto nila. Yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Kamusta na? Baka palaban natin tayo. Baka hindi na tayo makakabalik sa pastulan ng ating Panginoon. Ang pintuan ito hindi gawa ko ng tao. Gawa ko ng ating Panginoon. Yung kaligtasan na ibinigay sa akin, ibinigay sa iyo, ito ay gawa ng Lord sa atin. Binuksan niya ang kaligtasan para sa lahat ng mga nalig sa Kanya. Amen. Ang pintuang ito ay bukas. Na parang sa isang bilangguan na kapag siya ay lalayan, tuwang-tuwa. Nung binigyan na tayo ng kaligtasan ng Panginoon, nagalak po ba kayo?
Nakalak po ba tayo? Amen. Kasi pinalaya tayo sa kasalanan na bumabalot sa atin. Pinalaya tayo sa sakit ng damdamin. At kung anuman yung nasa sa iyo, kapatid, kung tunay mo na tinanggap o tunay kang pumasok sa kaligtasan nito, kapatid, babaguhin ka ng Panginoon. Amen. Babaguhin tayo ng Lord. Hindi maaaring kapag pumasok ka doon sa pintuang binuksan ng Panginoon, ng ating Diyos, ay hindi papayag na ikaw ay hindi mabago. Gusto ng Lord, kapag ikaw ay tumanggap sa Kanya, ipakita mo na tapat yung pagtanggap mo sa kaligtasan na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Ipakita po natin sa Panginoon, Lord, ikaw nga ang nagbigay ng kaligtasan sa akin. Nararapat lamang na ito'y pasalamatan. Nararapat na lamang na ako'y magtapat sa iyo. Kasi kung hindi ako magtatapat sa iyo, kanino ka? Baka meron kang ibang pinagtatapatan niya. Baka meron iba. Palitan mo yun. Gawin mo yung kaligtasan na binigay sa iyo, na binuksan ng Lord para sa iyo. Amen. Sabi nun, share, ihayag, ibahagi yung kaligtasan na natanggap mo. Kapatuto ko lang po sa lugar po ng Sipa, ganyan talaga pag nasa halo. Marami kang nakikita ang buhay ng isang Kristiyano na binago ng Lord. Sa lugar po ng Sipa, may leader po doon na nag-angalang Ate. Hindi po. Si Ate Jugo. One time na banggit niya, hindi naman ako ganito dati. Nasa loob lang ako ng aking bahay. Hindi ako lumalabas. Pero nung tinanggap niya yung ating Panginoon sa Kristo, yung kaligtasan na natanggap niya, sabi niya, ang sarap pala sa labas. Ang sarap pala mag-ikot, sabi niya. Ngayon ko lang naranasan. Kapatid, share the blessing of salvation. Huwag po nating sarilin yung bukas na pinto ng kaligtasan ng Panginoon ay sa iyo lang, sa atin lang. Ibahagi po natin, kapatid. Amen? Kumusta po ang kaligtasan mo? Naaalagaan pa ba natin? O pinapabayaan na lang natin? Kayo po ang makakasagot niya, hindi ako. Tanungin po natin sa sarili natin, kamusta nga ba yung kaligtasan na binuksan ng Lord sa akin? Baka unti-unti nang nagsasara, silipin ko na. Amen? Pangalawa, sa letter B, pintuan ng paglilingkod. Yan. Binuksan ng Lord ang pintuan para sa atin, para tayo maglingkod. Natutuwa po ako kanina sapagkat meron tayong bagong 4 na children dance. Napansin niyo ba yun? Amen. Mapalad po tayo sapagkat binuksan ng Lord ang pintuan ng paglilingkod
mula doon sa bata. Minsan, darating dito, meron pa akong na nagkakaroon ng ang children. Ang elders ko lang. Ang mga kalalakihan o babaihan, magkakaroon kaya ng choir? Magkakaroon kaya? Amen? Amen. Tanong po natin, ilang taon na binuksan ng Lord ang pintuan ng paglilingkod mo? Ako, hindi ko ano pa, parang 30 lang ako. Ilang 30 siguro mabuksan ng Lord yung paglilingkod ko. Kayo po, ilang taon na? Kayo po yung makakasagot. Kung ilang taon na binuksan ng Lord yung paglilingkod mo sa Kanya. And, ilang taon na rin ba sinara ng Lord yung paglilingkod mo? Kayo po ang makakasagot, hindi ako. Kasi meron tayong kanya-kanyang paglilingkod sa Panginoon. Tama? Maaaring dati ikaw ay may hawak ng instrumento. Maaaring dati ikaw ay may hawak ng mikropono. Maaaring dati ikaw ang may hawak ng Biblia ito na umiikot, kapatid. Kamusta ang buhay? Kapatid, dumadalo ka pa ba? Yung paglilingkod mo noon na binuksan ng Lord, bukas pa ba? O sarado na? Makinig. Bukas pa ang pintuan ng Diyos para tayo maglingkod. Huwag po natin hayaan na sumama. Amen. Ipit mo yung daliri mo, dugo na. Kahit masakit, pilitin mo, huwag mo muna isasalot. Gusto mo pang maglingkod sa'yo? Mahirap pag sinarado na ng Lord yung pintuan ng paglilingkod na ito. Maring gusto mong maglingkod pero hindi ka na makabalik. Kumatot pa man, Lord, paglilingkod ako, pero sino ka? Hindi na kita nakikilala. Nakakalungkot bilang isang mga lingkod ng Lord na tinawag niya ay mapagsarahan ng pintuan ng Panginoon. Amen? Natutuwa rin po ako. Iba ko talaga pag bumibisita sa mga. Noong nakaraan, kahapon po, galing po kami sa baptism dito po sa Panginoon. Natutuwa po kami sapagkat may isang nanay doon at meron siyang anak. Kinanta, habang naglalakad kasi, gusto namin ng Brother Danny. Mersa lang po ako, Mersa. Gusto namin ni Brother Danny na habang naglalakad, baptism ko. After ko nang share yung tungkol po sa baptism ni Pastor Eddie. Siyempre, maglalakad pa po ng doon sa pool. Gusto ko lang ni Brother Danny, habang naglalakad sila, merong background music. Kasi lamang po kami dalang gitara, lamang po mga musician na kami kasama. Gusto namin na merong music papasok, pababa doon sa pool. At mayroong isang babae na talagang gusto ko na ito. Sabi namin yung Brother Danny,
Hindi mo kumakanta. Ang pangit. Ang pangit ang boses. Tapos pinagsadya ng brother namin. Okay. Huwag ko na tayo pumunta. So, ano po yung gagawin? Para po sa Panginoon. At yun nga po, habang nagpapatuloy, biglang yung anak ni Ate Marie, may potential. May potential. Kinanta yung awit na skill. Anong awit ko? When the oceans rise up, I'm sorry. Yun po, habang kinakanta niya, sabi namin, meron na kayong worship leader nito. Amen. Binubuksan ng Lord yung pintuan ng paglilingkod. Hindi pa po Christian yun. Yung anak ni Ate Maria. Pero, hindi kami ipigil. Bubuksan ng Lord ang kalikasan sa babae. At yun ang gagamitin para maging isang worship leader. Amen. Tignan niyo uli yung pagkabiling niyo. Kamusta? Sabihin mo, kamusta? Kamusta yung paglilingkod mo? Sabi ron kanina ni Brother Dani, maging tapat tayo sa ating kaloob. Na kahit mahina ka, basta't tapat ka sa pagkakaloob mo sa Panginoon, mag-aalak ang Diyos sa iyo. Na kahit sabihin mo, mahina ako, hindi mo kayang magsalita. Kapag bukas yung paglilingkod ng Lord, siya yung magbibigay ng kalakasan sa iyo. Pumasok ka lang. Pasukin mo yung bukas na pintuan ng Lord para maglingkod. Hindi tinitignan ng Lord yung edad mo. Hindi tinitignan ng Lord yung kapansanan mo. Hindi tinitignan ng Lord kung sino ka o ano ka sa nakaraan. Ang tinitignan ng Lord, handa ka bang maglingkod sa akin? Nung ika'y tinubos ko, nung ika'y niligtas ko, handa ka bang maglingkod sa Panginoon? Amen. Maging handa po tayo sa paglilingkod ng kapatid ng ating Panginoon. Sapagkat once na pumasok ka sa paglilingkod, sabi sa Numbers, sa letter C, bukas ang pintuan ng biyaya at presensya ng Diyos. Amen. Pasukin ko natin ang paglilingkod upang buksan niya muli ang pintuan ng biyaya at presensya ng ating Panginoon. Sabi po sa Matthew 7:17, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Amen. Kumusta po ang prayer life natin? Kamusta po ang buhay ng ating pananalangin? Nagpe-pray pa po ba tayo?
o nakakalimutan natin na every day is a blessing. Every day, bukas ang pintuan ng biyaya ng Panginoon. Baka hindi mo alam, manalangin ka. Humingi tayo sa Panginoon sapagkat bukas ang biyaya at ang presensya ng Lord sa atin. Amen. Ang biyaya ito na binuksan ng Lord. Kapatid, bukas, pag sinabing bukas, papasok lahat. Tanggapin ang biyaya ng Lord sa araw-araw. Amen. Mari mamaya, bibigyan ka na ng Lord. Mari yung pinag-pray mo, ipagkakaloob ni Lord. Kumatok ka. Kasi bubuksan ka. Amen. Bukas ang pintuan ng biyaya at ang presensya ng Diyos sa atin. Kaya sabi ron sa 1 Thessalonica 17, palagi kayong manalangin. Amen. Ang pintuan ng prayer po ng Pulong Gubat ay bukas. Every Friday, 5 p.m. Bukas po sa ating lahat. Amen? Amen. Hindi po nagpapabaya ang Panginoon. Tayo lang ang nagpapabaya. Tayo lang ang nagsasara ng puso natin. Kasi ang bukas na puso ng Lord ay laging handang tumanggap sa atin. Amen. Kapatid, kung bukas ang biyaya at ang presensya ng Lord, bukas ba ang puso mo para tanggapin ang presensya ng Lord? Baka sarado ang puso natin kung kaya't hindi makapasok ang presensya ng Lord sa puso natin. Kasi pag nasa puso natin ang araw ng Friday, ang araw ng Sunday, walang makakapigil sa iyo. Dahil lalapit ka sa biyaya at sa presensya ng Lord sa araw ng linggo. Amen. Dito nga po tayo nagkakaroon ng lakas kung tayo'y nangihina. Amen. Ang biyaya ay hindi lang material, kapatid. Ang biyaya ng kapayapaan, pag iyong naranasan, walang mahirap, walang hindi mapagkakagumpayan. Amen. Ang biyaya ng pag-ibig ng Lord. Tignan mo yung katabi mo. Yan. Mabait yan. Kasi may biyaya ng Lord yan. Yung pag-ibig ng Lord, ibinigay sa Kanya. Yung self-control, ibinigay sa Kanya. Yung sama ng loob, yun yung inaalis. Hindi ibinibigay yan. Inaalis ng Lord yan. Para tayo tuluyang makalapit sa presensya ng Panginoon. Amen. Gusto ng Lord yung bawat hakbang mo. O habang ikaw ay nagpapatuloy, lumakad po tayo sa katwiran at sa pintuang binuksan ng ating Panginoon. Amen? Ang kaligtasan, ang paglilingkod, at ang biyaya ng Panginoon. Samantalin po natin habang bukas natin.
Pasok na kapatid. Pasok. Sabi noon sa pangatlo, ang last ko, may gantimpala sa magiging tapat. Yan. Sabi sa Pahayag 3:10, sapagkat nagtiyaga ka, gaya ng inutos ko sa iyo, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Nadaanan po natin ang COVID. Tignan mo ang kapatid mo. Iningatan siya ng Panginoon. Dahil naging tapat siya. Naging tapat ka sa Diyos. Amen. Ganyan kabuti ang Panginoon. Binibigyan pa po tayo ng pagkakataon na mabuhay sa mundo. Ipalasap ang kabutihan ng Lord. Amen. Ipinangako ng Diyos na iingatan sila sa oras ng pagsubok. Sinong sinusubok ngayon? Kapatid, maging tapat ka sa Diyos. Maging tapat tayo. Kaya iingatan ka sa oras ng pagsubok mo. Amen. Yun yung gantimpala. Na kahit alam ng Diyos na nahihirapan, alam ko, mahina ka. Pero kapag iingatan kita. Amen. Iingatan tayo ng Panginoon. Kung dumating na ng pagsubok ng buhay, nandyan ang pangangalaga at ang gantimpala ng Panginoon. Amen. Ang tapat ay hindi kababayaan sa panahon ng pagsubok ng buhay. Tingnan mo ulit ang kapatid. Nagtatagumpay yan dahil tapat yan sa Panginoon. Amen. Hindi yan sa sarili natin, kundi sa tulong ng Diyos. Sa tulong ng Banal na Espiritu na nasa atin. Kaya tayo laging nagiging tapat sa Panginoon. Manatiling tapat upang hindi maagaw ang iyong gantimpala. Sabi sa Pahayag 3:11, darating ako sa lalong madaling panahon, kaya ingatan mo ang tagubilin ko sa iyo upang hindi maagaw ni man ang iyong gantimpala. Kapatid, magulang, darating ang Panginoon. Ingatan po natin yung gantimpala na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yung kaligtasan, ingatan, yung paglilingkod natin, ingatan natin. Yung mga biyaya ng Lord sa atin, ingatan natin. Sapagkat, sabi roon, ang katapatan ay dapat panatilihin hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya na lang ng 5 hangat ng 5 babae matalino. Kung tapat silang naghintay doon, na kahit naubos na, na kahit tumanda na sila, kahit nandun sila maghapon magdamang, kung tapat silang naghihintay talaga sa Panginoon, mananatili sa kanila upang hindi maagaw ang gantimpala. Amen. Sa ating pong conclusion, sabi po rito, we are all but not in flesh. We are all in flesh but not in spirit. Tumandaman tayo yung laman natin, katawan natin, pero hindi tatanda ang espiritu na sila. Yung espiritu ng paglilingkod mo, hindi tatanda. Yung espiritu ng kaligtasan mo, hindi tatanda. At ang espiritu ng gantimpala ay hindi tatanda. Tumandaman yung ating physical na katawan, pero mananatili tayo nagtatapat sa Panginoon. Amen? May isa pong istorya.
May isang matandang babae na lagi siyang umatin sa church. Na kahit nahihirapan siya, hugod-hugod na, patuloy pa rin siyang dumadalo tuwing araw ng linggo. Tapos, tinanong siya, Lola, bakit ayaw mo na lang magpahinga sa bahay? Nahirapan ka na tumulong. Nahirapan ka na magdala. Sa bahay ka na lang para magpahinga. Sabi ng matanda, anak, kung hindi ako magtatapat sa Panginoon hanggat may lakas ako, kanino pa ako magiging tapat? Amen. Kanino pa tayo magiging tapat? Natutuwa po ako sa mga elders ng Glorious Covenant na kahit napakalayo ng kanilang lugar, na kahit makipot ang kanilang dinaraanan, and yet, tapat pa rin sila para sumamba sa Panginoon, para maglingkod sa Panginoon, para magpurit sa Panginoon. Amen. Sabi sa Matthew 24:12-13, ang kasama ay nalaganap, kaya't nalalamig ang marami. Ngunit, ang manatiling tapat sa Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Amen. Yung manatiling tapat po, ang siyang maliligtas. Kapatid, manatiling po tayo sa Panginoon. Yung kaligtasan na ibinigay sa atin, manatiling. Ito po yung hamon sa buhay. Dapat ka bang humawak sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo? Sa gitna ng pagsubok ng iyong buhay, sagot? Amen. Maging tapat po tayo kay Kristo. May pintuan ba sa buhay mo na binuksan ng Diyos na hindi mo pa pinapasukan? Kapatid, pasukan mo na yan. Maglingkod ka na kay Lord hanggat bata ka pa. Hanggat hindi nanlalabo ang iyong mata. Hanggat may boses ka. Hanggat may pagyapak ka. Hanggat may kamay ka. Gamitin para sa Panginoon. Amen. At sabi ko, handa ka bang panghawakan ng iyong pananampalataya hanggang pagbabalik ng Panginoon? Amen. Panghawakan po natin. Manatili tayo hanggang sa wakas. Tulad ng Church ng Philadelphia. Mahina, maliit sa tingin. Ngunit tapat naman sa Diyos. Yan ang hinahanap ng ating Panginoon. Yung pusong tapat. Amen. Isang Kristiyano may tapat na pagkakilala kay Kristo. Tapat at may katapatan sa Diyos. Amen.